Nangangamba ang isang grupo na baka maapektuhan ang supply ng LPG dahil wala pa raw license to operate ang ilang reseller nito. Pati supply ng bigas kailangan daw bantayan, lalo pat mataas ang presyo ng palay. Saksi si Bernadette Reyes. Pumapalo na sa 26 pesos and 50 centavos hanggang 28 pesos ang kada kilo ng palay sa Bulacan. Sa kwenta ng rice industry, kapag ibinabagsak na ito sa palengke bilang bigas, doble na ang presyo kaya umaabot ngayon sa 50 pesos o higit pa ang presyo sa mga pamilihan. Sa monitoring ng Agriculture Department, tumaas na ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Hanggang 42 pesos ang regular milled at hanggang 48 pesos ang well milled. Mas mahal ng 2 piso kada kilo kumpara nung nakaraang buwan. Mas konti rin daw ang supply ng pinakamurang bigas ngayon. Sa pwesto nga ni Melba sa Muñoz Market, isang sako na lang ang bigas na 37 pesos kada kilo. Stock niyan hindi consistent, pawala-wala kasi nga malakas. Ilan lang din ang nakikinabang sa murang bigas sa Kadiwa stores. Definitely, it's not the sustainable solution to the problem, no? Kasi at saka yung 25 na yon, that's an artificial price, no? Imagine yung pinakapangit na bigas sa palengke 38, tapos itong nasa Kadiwa ibebenta mo at 25, no? Pag inabot na ng tanghali dito sa Kadiwa Market sa Quezon City, wala nang mabibiling 25 pesos kada kilo na bigas dahil limitado lang ang kanilang supply kada araw. Ang pinakamura ng mabibili, halagang 39 pesos and 50 centavos na mas mura pa rin kung tutuusin kumpara sa bentahan sa ibang mga pamilihan sa Metro Manila. Kaya dapat na raw bantayan ang supply ng bigas. Sina Yusek Leo Sebastian, sinasabi nila, right now we have more than 2 months of national rice supply. Pero we have other data naman coming mismo from NSA indicating na we have less than 2 months national inventory. Sabi ng DA, sobra pa ang supply ng local rice at may inaasahang pang imported rice. Lumalabas, meron tayong mga carry-over na mahigit na 60 days, 64 days, kumbaga na carry-over natin. Bukod sa bigas, pinangangambahan din ng isang grupo na baka magkaroon ng shortage sa supply ng LPG sa bansa. Simula kasi bukas, bawal nang magtinda ng LPG ang mga wala pang license to operate at iba pang certificate of registration sa ilalim ng LPG Industry Regulation Act. Ayon sa Federation of Affordable Independent Refillers and Resellers of Liquefied Petroleum Gases in the Philippines Incorporated o FAIR LPG, 90% ng mga LPG resellers ang nagpoproseso pa lang ng requirements. Kung ba, nagsarado ka, bawat tindahan dito, nagsarado, saan bibili ngayon ng mga tao? O magbebenta sila at their own risk, kung mapasyalan sila at ma-inspect. Kasi pag na-inspect yan, mapipenalize. Hiling ng FAIR LPG, i-extend sana hanggang December 31, 2023 ang deadline at bawasan ng higit 30 requirements para sa license to operate. Magkaroon din daw sana ng one-stop shop para sa pagproseso nito. Pero hindi kinatigan ng DOE ang kanilang hiling. Wala pong extension, pero hindi po ibig sabihin na bawal na po mag-apply. Kaya lang, of course, paso ang lisensya mo ngayon. Dagdag ng DOE na kapag comply sa requirements ng malalaking LPG companies, kaya may mabibili pa ang publiko. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Sampaloc, Maynila kaninang hapon. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na mabilis na kumalat sa mga bahay. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, nasa 15 bahay ang naapektuhan ng sunog na sumiklab dito sa Cadena de Amor Alley dito sa Barangay 418 Sampaloc, Maynila kanina. Malaking apoy at makapal na usok ang gumulat sa mga residente ng Cadena de Amor Alley, Sampaloc, Manila kaninang hapon. Sa videong ito ni Garrett Lopez, kita ang nagngangalit na apoy. Ramdam ang pagkataranta ng mga residente. Meron yan, Sigrita! Nananawagan na may tumawag ng bumbero. Labas nyo na yung mga gasol natin, labas nyo na! Tita, relax ka lang ha! Wala na pumasok dito! Mainit na. Asan sila kang wala ng tao rito? Bumbero! Kailangan pa ng bumbero dito. Ang init na rito. May residente ring makikita na itinatakbo papalayo ang tangke ng LPG.
Excuse po, kuya. Mainit. Excuse me po. Grace, labas mo na mga gamit mo. Ayan na, sunog na yung kanila. Yung mga anak mo. Maririnig ding tila may pumutok sa bahagi ng nasusunog na bahay. Ang laki na nasunog dyan eh, baka nandun. Ilang residente rin ang naglabas ng kanilang maisasalbang gamit. Ayon kay Barangay 418 Zone 43 Chairman Jonas Bartolome, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay na nasunog. Inanuan pa namin ng mga fire extinguisher pero hindi na rin kunaya. Agad namang nag-set up ng pansamantalang sisilungan ng barangay sa bakanteng lote malapit sa bahay ng mga nasunugan. Dahil may kaliitan ng lugar, nakipag-ugnayan din daw ang barangay sa katabing barangay para mapatuloy sa kanilang pasilidad ang iba pang biktima ng sunog. Bukod diyan, nagrepack agad ng pagkain para maipamahagi sa mga residenteng nasunugan. Umabot ng ikalawang alarma ang sunog na dineklarang fire out ng 6:42 ng gabi. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Sa kabutihang palad naman daw, nakalabas ang mga residente ng mga nasunog na bahay. Nakalabas naman agad. Actually, yun yung inaalala ko kanina kasi meron na senior citizen doon na may asthma. So talagang nakita ko naman pagdating namin, nailabas naman agad. PIA inaalam ng Manila Social Welfare Department kung ilang katao ang naapektuhan ng sunog. Live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Kumpiskado sa Port of Cebu ang halos 1 milyong pisong halaga ng smuggled na puting sibuyas. Itinago ang mga yan sa likod ng kahon-kahong kimchi galing China na mahigit 180,000 piso ang halaga. Nasa 2 shipping container ang mga kontrabandong inabandona ng consignee ayon sa Bureau of Customs. 1 container pa lang ang nasuri at naimbentaryo na. Kapag nakumpleto na ang proseso, agad i-dispose ang mga sibuyas. Banta raw sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ng delikadong ikinilos ng China sa South China Sea ayon sa Ambassador ng Japan sa Pilipinas. Ang Chinese Ambassador naman bumisita sa ating Defense Secretary. Saksi si Chino Gaston. Isang linggo matapos ang pinakahuling insidente ng harassment ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard kung saan hinarang sila malapit sa Ayungin Shoal sa loob ng West Philippine Sea, bumisita kahapon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro si Chinese Ambassador Huang Xilian. Wala pang impormasyon kung napag-usapan ni Teodoro at Huang ang nangyari sa Ayungin Shoal. Sa kanyang social media post, sinabi ni Huang na pinag-usapan nila ang mga bagay na magsusulong ng defense at military relations ng dalawang bansa, pati ang pananatili ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa isang statement naman, pinuri ni Teodoro ang hangarin ng China na maging isang malakas na bansa na kanyang inihambing sa ginagawang pagpapalakas ng kakayahan ng AFP. Ang isang malakas na sandatang lakas ng Pilipinas, aniya, ay magiging pundasyon ng katatagan at stability sa buong rehiyon laban sa anumang banta. Pero si Japanese Ambassador to the Philippines, Koshikawa Kazuhiko, sinabing banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ang delikadong ikinilos ng China sa South China Sea. Kanina din, formal na binuksan ang Marines Aviation Support Activity o MASA 2023. Ito ay para paghahanda sakaling kailangan magsanib puwersa sa Amerika para idepensa ang littoral areas o ang mga dalampasigan ng bansa. It is just an expression of our commitment to all phases of operations in a littoral environment. It's an investment in deterrence, which is an investment in peace and stability and security throughout the region. Mahigit 2,000 regular at reserve officers ng Philippine Marines at 115 na US Marines ang makikilahok sa MASA 2023. May live fire exercise din sa Palawan kung saan sanib puwersang itataboy ang kunwaring tangkang invasion o pananakop mula sa karagatan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Bago sa saksi, nailipat na sa Muntinlupa City Jail ang NBI detainee na si Jad Dera na nabisong labas-masok ng kulungan. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pasado alas 6 ng gabi ng pusasan sa loob ng NBI jail ang detainee na si Jad Dera sa katuluyang inilabas ng NBI Detention Facility.
Bantay sarado si Dera ng mga tauhan ng NBI para sa paglipat sa kanya sa Muntinlupa City Jail. Matapos ang halos isang oras ay dumating ang NBI team sa BJMP Jail Facility. Bit-bit ang isang eco bag na naglalaman ng mga gamit ni Dera. 7:11 p.m. ngayong gabi, tuluyang na i-turn over ng NBI sa BJMP si Dera na nabistong ilang ulit na nakakalabas ng di otorisado mula sa kanilang detention facility sa NBI. Iniimbestigahan na ang insidente at ayon sa Department of Justice, sakop ng pagsisiyasat maging mga opisyal ng NBI. Wala kaming ritong sasantuhin kung sino ang dapat managot, pananagutin namin. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Normal na phenomenon sa daigdig ang El Nino. Ito yung pag-init ng ibabaw ng tubig sa silangang bahagi ng karagatang Pasipiko. Pero kahit naroon ang El Nino, nababago nito ang klima sa buong mundo. Kasama ang Pilipinas kung saan nakikita sa isang pag-aaral na hanggang sa Enero ng susunod na taon, mas kaunti ang pag-ulan at ang matinding init, dagok sa supply ng tubig. Saksi si Joseph Moro. 2 araw nang lagpas 17 degrees Celsius ang average temperature o suma total ng mga temperatura sa daigdig. Mababa sa unang tingin pero sa siyensya ng pag-aaral sa klima, pinakamataas na yan sa kasaysayan. Indikasyon ayon sa mga eksperto ng pagsidhi ng nagbabagong klima. Sumabay pa ang pag-iral ngayon ng El Nino o pag-init ng tubig sa silangang bahagi ng Pacific Ocean. Kung tutuusin, sinat pa nga lamang daw ang matinding init na nararanasan ngayon. Ang pinakalagnat daw o katamtaman hanggang matinding epekto, asahan sa Nobyembre hanggang Enero ayon sa Pag-asa. At huwag na raw magtaka kung tumindi pa ang init sa 2024 dahil sa El Nino. Next year, Sir Aljo, kung mag-prolong po itong El Nino, so may possibility po na it could be one of the warmest year on record. Habagat season naman ngayon pero ang Angat Dam kung saan galing ang 90% ng tubig gripo ng Metro Manila, malapit nang sumadsad sa minimum operating level ang tubig dahil sa madalang na pag-ulan ayon sa MWSS. Ang napoproject po ng ating Pag-asa at NWRB ay by July 10 or sa Sabado or Linggo ay magiging 180 meters na po yung ating elevation. Kung patuloy na bababa ang level ng tubig sa Angat, mababawasan ang alokasyon ng tubig sa mga water concessionaire. Ito yung mga nagdidistribute ng tubig sa mga bahay at negosyo sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya. Kung ibababa sa 48 ang ngayon 50 cubic meters per second na alokasyon ng Angat Dam sa tubig gripo, masasapulang Maynilad. Assuming maapektuhan na tayo at mapilitan tayo mag-implement ng service interruptions, we will try as much as possible na gawin siyang nighttime interruptions lang. Ang iba pang solusyon nila, linisin ang mga tubig galing sa ilog sa tulong ng mga modular treatment plant. May ginagawa ring treatment plant na maglilinis ng tubig galing sa Laguna de Bay. Aabot daw ito sa El Nino. May magagamit ding mga deep well o balon. Kasi pag wala yan, lalong mabigat yung epekto, di ba? Ang Manila Water, meron din mga water treatment plant at mga deep well na tingin nila ay sasapat kung bawasan nga ang alokasyon ng kanilang tubig. Pero kung tutuusin, kahit may bawas sa alokasyon, households pa rin ang prioridad. Kumpara sa irigasyon o patubig sa mga taniman na gagawing 20 cubic meters per second. May pangamba ang ilang magsasaka sa Bulacan, makapagtatanim pa ba sila? Kung wala nang pagkukunan ng tubig, paano na gagawin namin magsasaka? Paano na yung pangako nila? Pero sa Ilocos Norte, ilang sakahan ang tigang na dahil sa madalang na pag-ulan. Lanta na ang ilang punla ng palay. Matudo sir, yung takapsot sir. Maumot pasayak mi nga sir. Nang huling masapul ng El Nino ang bansa noong 2019, halos 8 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura. Mahigit 200,000 magsasaka ang napuruhan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Kasado na ang National Learning Recovery Program ng DepEd na ipatutupad ngayong school break. Layon itong tugunan ng mga learning gap na resulta ng COVID-19 pandemic. Saksi si Ian Cruz. Hindi pa man natatapos ang school year, may pinaghahandaan na ang Batasan Hills National High School sa Quezon City, ang itinuturing na pinakamalaking high school sa bansa na may mahigit 18,000 estudyante. Ito ang National Learning Recovery Program na ipatutupad sa parating na school break. Alinsunod ito sa inilabas na DepEd Order No. 13 na pirmado ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Layo ng programa na matutukan ang learning gaps sa mga estudyante dulot na maisinarang paaralan dahil sa COVID pandemic.
Kabilang narito ang National Learning Camp, National Reading Program, National Mathematics Program at National Science and Technology Program. Voluntary lamang ang National Learning Camp para sa K-12 learners. Sa ngayon, target ng Batasan Hills National High School na magkaroon ng 3 section ng mga mag-aaral para sa learning camp kada grade level. Magsisimula na yan sa what's this, 17, no? 17, and it takes 5 weeks para matapos yung program na yan. Base sa pangangailangan ng estudyante, maaari silang pumasok sa enhancement, consolidation at intervention camps. 5 araw silang papasok dito, meron silang tinatawag na 3 days for engagement at 2 days naman na for collaboration ng teachers dito. Pinulsuhan natin ang mga estudyante ukol sa National Learning Camp at iba't iba ang nakuha nating tugon mula sa kanila. Willing ka? Opo. Bakit? Siyempre po, gusto ko rin po tumaas yung grade ko. Magpahinga na lang po ako. Papahinga ka na lang? Opo. Bakit? Kakaganresita lang po namin nung last week po. And siyempre po pagod. Bibigyan ng service credit ang mga guro na magsisilbi sa programa. Panawagan naman ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa DepEd. Ang sino man po yung mga teachers na willing, no, na sumali dito, no, at magturo, no, sa kabila na ito'y panahon na ng bakasyon, dapat bigyan po, no, ng karampatang kompensasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Pinaiimbestigahan na ng Justice Department ang viral video na pagsasayaw ng sexy sa isa umunang pagtitipon ng National Bureau of Investigation. Saksi, si Salima Refra. Sa Facebook Live ng performance ng komedyanteng Silong Mejia, isang babae ang nakitang sumasayaw sa isa umanong government event sa isang hotel sa Maynila noong isang linggo. Batay sa nakadisplay sa stage, ito ay sa 2023 Mid-Year Command Conference ng National Bureau of Investigation. Sa isa pang kumakalat na video na pinaniniwalaang sa parehong pagtitipon, ibang babae naman ang makikita. Mas maiksi ang kanyang kasuotan habang sumasayaw. At lumalapit pa sa mga nakaupo sa mga mesa. Pinasisilip na ito ng Justice Department na nakakasakop sa NBI. Definitely, we do not like this to happen. No? We'll investigate it also. Kada taon ang command conference ng NBI na dinadaluhan ng pinakamatataas itong opisyal at pinopondohan ng gobyerno. Hindi ba malinaw kung kasama sa ginastusan ng pagsasayaw na ayon sa ilang source ay nangyari na sa socials pagkatapos sa mga opisyal na aktibidad. Hindi pa rin ito kinatuwa ng Justice Secretary. These are the forms of misbehavior that we don't need in the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng NBI. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga umano'y modus na nag-aalok ng mabilis na pagkuha ng visa para makapasok ng Pilipinas. Ayon sa BI, may mga scammer na gumagamit ng liham para makapanloko ng mga dayuhang gustong pumunta sa Pilipinas. Sa social media raw nakikipagtransaksyon ang mga scammer at nagpapakilalang mga tauhan ng ahensya. Naniningil ng malaking halaga para umano mapabilis ang proseso sa pagkuha ng visa. Paglilinaw ng BI, in-person pa sa ngayon ang lahat ng proseso ng immigration, mapa-entry o extension ng visa. Magduda na raw kapag sa personal account at hindi sa account ng ahensya ng gobyerno, ipinahuhulog ang bayad. Tuloy ang biyahe ng Love the Philippines campaign sa paglulunsad ng Hop-on, Hop-off bus sa Maynila. Ang kontrobersyal na slogan, inspirasyon na rin ng tourism video ng probinsya ng Albay. Saksi, sina Mark Salazar at Sandra Aguinaldo. Sa Love the Philippines campaign pa rin ng Department of Tourism, inangkla ng probinsya ng Albay ang sarili nitong tourism video. Pero bida na siyempre ang Bulkang Mayon na hinanap ni Albay Representative Joey Salceda sa binawi ng audio-visual presentation ng bagong tourism campaign. Nagkasabay-sabay lang po yan. So, natutuwa kaming medyo trending siya ngayon, pero that's not, the purpose is just for
knowing our own, loving our own, and giving importance to our icon, Mayon Volcano. Naging controversial man ang Love the Philippines campaign ay bit-bit pa rin ito ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Tuloy din ang kanilang mga proyekto tulad ng hop-on, hop-off bus para sa mga turista. Suportado ito ng Manila City Hall, lalo't ibababa sa iba't ibang tourist spot ng lungsod ang mga turistang sasakay sa hop-on, hop-off bus. The goal is to reintroduce the Philippines to the world, not only on the aspect of what we have so far articulated, that is fun and adventure, but also, more importantly, to allow the world to get to know the heart and soul of our cities and the Filipino people. I love Manila, and it's part of the Philippines. It's the capital of the Philippines. The slogan itself. Not really the slogan, but the thought that we should all love the Philippines. Sa introductory price na 1,000 pesos para sa 2 tao, may patikim din ng kultura at pagkain sa hop-on, hop-off bus trips na nauna nang inilunsad sa Makati City. Sa panayam ng media, natanong si Frasco kung babayaran ba ang DDB Philippines para sa slogan at logo na patuloy na ginagamit ng DOT. I would just like to emphasize that not a single peso of government funds has been paid under the tourism branding campaign with said agency. Hindi na sumagot sa iba pang tanong si Frasco. May mungkahi naman si Senador Lito Lapid, pagsama-samahin daw ang dating mga slogan para maging, "Wow, it's more fun, love the Philippines." Pero kung mga tourism stakeholder ang tatanungin, mas mainam daw na wag na itong pag-usapan at mag-move forward na. But the more we talk about it, the more it damages our industry and our country. So if we let it go, the people who are supposed to learn their lessons have already learned their lesson the hard way. Positibo na raw ang ipinapakita ng turismo sa bansa. Cheers! Cheers! Everyone! Katunayan, abot kamay na raw ang target ng Philippine tourism industry na 4.8 million foreign tourist arrivals sa 2023. Dahil 2 milyong turista na ang bumisita mula Enero hanggang Mayo. All I really have to say is that the department is all systems go with the new campaign and the new slogan, Love the Philippines. Ang kailangan daw tutukan ay mga hamon gaya ng pag-aayos sa ating mga paliparan. Habang ginagawa ng solusyon ng problema sa tourism infrastructure, nakikiusap ang DOT na tumulong sa pag-promote ng ating mga tourist destination, imbis na pulaan ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ipinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon nitong unconstitutional ang Joint Marine Seismic Undertaking ng Pilipinas, China at Vietnam sa South China Sea. Ang Joint Marine Seismic Undertaking ay kasunduang pinirmahan noong 2005 sa pagitan ng Philippine National Oil Company, China National Offshore Oil Corporation at Vietnam Oil and Gas Corporation para sa joint exploration sa mahigit 140,000 square kilometers sa South China Sea. Sa pagbabasura sa motion for reconsideration, sinabi ng Korte Suprema na hindi akma ang kasunduan sa nakasaad sa konstitusyon dahil pinapayagan ang mga korporasyong pagmamay-ari ng mga dayuhan na magsagawa ng exploration sa likas yaman ng bansa nang hindi sumusunod sa mga safeguards na nakasaad sa saligang batas. Iraraffle sa ibang West ang natitirang drug case ni dating Senadora Laila De Lima na 2 beses nang napapawalang bisa o napapawalang sala sa bilibid drug trade. Nagbitiw sa kaso si Muntinlupa RTC Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara kasunod ng mosyon ng prosekusyon na mag-inhibit siya. Si Alcantara ang nagpawalang sala kay De Lima sa isa pang kaso niya kaugnay sa bilibid drug trade. Pero anya, hindi na porket inabsuelto niya ang dating senadora base sa ebidensya ay may kinikilingan na siya. Nagbitiw raw si Alcantara para mapanatili ang tiwala sa kanya ng mga partido sa kaso at ang tiwala ng publiko sa justice system. Dahil sa nangyari, kanselado ang pagdinig sa kaso bukas. Sinisika pa rin ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon dito si De Lima. May Threads account na ba ang lahat? Ako, meron na. Si Pia, wala pa. Bilyonero na agad ang nag-sign up sa bagong app na ito na inilunsad ng kumpanyang lumikha ng Facebook at pantapat daw sa Twitter. Saksi si Oscar Oida.
Sa bilis ng galawan sa social media, pag di ka raw updated, malamang mapag-iwanan ka. Heto nga't may bago na naman. Mga kapuso, have you heard of Threads? What Threads? I don't know what Threads is. Parang trending, siya po. Anong Threads po, sir? Well, Threads lang naman ang pinakabagong app na panapat ng Meta ni Mark Zuckerberg sa dati ng sikat na Twitter ni Elon Musk. Gaya ng Twitter, ang Threads ay isang uri ng social media platform kung saan pwede ka mag-post ng iyong saloobin, mga pictures, videos at kung ano-ano pa. Parang Twitter nga. Ngayong alam mo na, meron ka na ba? Meron na po. Yung ibang influencer, dina-download po nila. Kaya po napadownload din po ako. Ilang oras pa lang daw ang nakakalipas matapos itong i-launch. Milyon-milyong users na raw agad ang nag-sign up. Ang GMA Integrated News at 24 oras nga, meron na. Bagay na di na raw katakataka, lalo't ka-tie up nito ang Instagram na may bilyon-bilyong active users. If mas convenient po yung Threads kasi nga it's on Instagram, why not po, diba? May mga post na rin sa thread ang ilang mga celebrities at personalities na mabilis na naka-join sa social media app. Si Kim Kardashian, bagamat wala pang post, umabot na agad sa 530,000 ang followers. Pero hirit naman ng ilan, tila okay na raw ito sa dami na ng nagsumputang social media platforms. Marami kang mini-maintain ng mga messages na matatanggap mo, di ba? Ganun-ganun. Kasi mahirap talaga. Yung nga lang Facebook, hindi mo talaga kayang sa dami mong friend or di ba, followers. Ayan. Tapos yung Threads pa. Ngayon ko lang narinig sa iyan, yung Threads na yan. Kung sa bagay, kanya-kanyang trip naman yan. Sana lang pagmulan ito ng mas maraming good vibes kaysa sa pampasama ng loob. By the way, may Threads na ako. Follow niyo ako ha. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Dumiti ka naman dyan. Akong pala sa'yo. Nakangiti na ba ang lahat? Kilig na naman ang hatid ni Korean oppa Kim Son-ho sa Pinoy fans. Sa kanya kasing pelikula na The Child, maririnig siyang nagtatagalog. Palabas na sa Pilipinas ang pelikula kung saan gumaganap si Son-ho bilang The Mad Chaser o misteryosong gunman na humahabol sa Korean-Pinoy boxer na si Marco. Gorgeous as ever si Korean superstar Son Ye-jin sa kanyang pagbabalik sa public engagements. 7 buwan yan matapos ipanganak ang first baby nila ni Hyunbin. Nasa Paris, France si Ye-jin para dumalo sa isang fashion event. Mga kababol, huling Bubble Biyernes na ng Bubble Gang bukas July 7. Pero huwag malungkot dahil tuloy lang ang halakhakan sa kanilang bagong time slot tuwing Linggo 6 p.m. Simula na yan ngayong darating na Linggo, July 9. Extended din ng pamilya dahil sa mga bago nitong kababol na sina E.A. Guzman, Cheska Fausto at Buboy Villar. May bagong segments din na dapat abangan. At newest rap version ng theme song ng show na written and performed by the one and only Michael V. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Agad na sinagip ng 2 pulis ang isang lalaki na inabutang nakadapa sa riles ng isang subway sa New York sa Amerika. Ang lalaking sinagip nahulog sa riles at hindi makagalaw. Ayon sa New York Police Department, may medical condition ang lalaki. Pinagtulungan siyang alisin sa riles ng mga pulis at agad na iniakyat sa platform. May new friends ang unkabogable star at its Showtime host na si Vice Ganda. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram yan. My new friends! Enjoy si Vice Ganda sa bonding moments kasama ang Kapuso stars sa sina Raver Cruz, Kailin Alcantara, Mavi Legaspi at Ken Chan. Sa isa pang video, makikita sina Kailin at Ken na kinakanta ang theme song ng It's Showtime.
Ang saya ng mga new friends. Oo nga eh. At mga kapuso, yan po ang mabalita ating sinaksihan. Ako po si PR Kanghel. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Atom Araulio. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.